Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Ibig sabihin, kahit wala pang 16 na taong gulang ang babae ay nagamit na niya ang charm technique. Sa parehong oras, dumating ang isang pangkat ng 4 na ninja sa maliit na palasyo at pumasok sa loob. Napansin ito ni Hilt at una niyang inakala na ito na ang batang Panginoon kaya natuwa siya. Ngunit nang makita ang itsura nila, nahiya siya at nagtanong kung sino sila. Tinignan niya ang isa at nagtanong, siya ba si Hami? Nahiya ang babae at sinabing nagkakamali siya. Tinanong niya kung anong nangyari sa boses nito, baka bar-ado ang ilong. May isa pa bang siraulong babae na magsusuot ng ganoong klaseng sapatos kasabay ng itim na kasuotan? Galit na galit siya sa nangyari at sinabing hindi talaga siya ang babaeng tinutukoy nito. Nagkamali lamang siya, sinabi ng lalaki, may iritasyon sa mukha, nabaliw silang lahat. Ngunit ano na naman ang balak nila? Hindi lang nila nailesutan ang mga pader ng palasyo sa ilalim ng gabi, kundi tinakpan pa nila ang mga mukha nila ng mga maskara. Tinanong ni Har kung bakit sila naroon. Sinabi ni Uak na hindi siya sigurado, pero may hinala siya. Noong uli siyang narito, may kakaibang kislap sa mga mata niya. Kaya, ano nga bang binabalak niya? Tinanong ni Hai kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Uak na mula't simula ay ganoon na ang tingin ng babae sa kanya. Hinangaan siya nito noon pa. Nagalit ang babae at tinanong kung baliw na ba siya. Sinabi niyang dahil sa dami ng emosyon, tila gusto siyang angkinan ng babae. Pero hindi niya maibabalik ang damdamin nito. Dahil ang pangunahing misyon niya sa buhay ay manatiling malapit sa batang pinuno at protektahan ito. Mas lalo pang nagalit si Hami, tinawag siyang Poloka at sinabing tumahimik na siya. Wala siyang kinalaman dito ngayon o kailanman, kaya dapat siyang lumayo. Isa pa, hindi man lang siya tinatawag sa tamang pangalan. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito, kaya tigilan na niya ito. Tumalikod si Yulak na may ngiti at sinabing madaling napapahiya ang babae. Kaya ganoon siya kumilos. Tiningnan niya ito at sinabing tigilan na nito ang pagpapanggap. Kung gusto niya ng atensyon, nakuha na niya ito. Kaya dapat tumigil na siya. Laking gulat niya nang itutok ng lahat ng miyembro ng grupo ang kanilang mga sandata sa kanya. Nagsimula siyang kabahan, napatawa at sinabing mukhang hindi siya ang pakay nila ngayon. Tinawag ni Hami si Har at sinabing patayin na ang babae. Nahiya si Har at nagtanong kung bakit niya ito kailangang gawin. Isa siyang walang angkang babae, pero nangangahas siyang tumira rito. Ang presensya niya'y insulto sa dangal ng lugar na ito. Sinabi ni Har na nasa maliit na palasyo sila. Seryoso ba silang akala nila makakalusot sila? Napangisi siya, tumingin sa ibang kasamahan at sinabing baka may koneksyon na talaga ang babae rito. Sinabi ng iba na dapat patayin na nila ito agad at umalis dahil nagugutom na sila. Papatay na naman ba sila? Hindi pa sila kailanman nagkita, pero bigla na lang binigyan siya ng sagradong regalo, isang walang katapusang gabi ng kasiyahan. Natakot si Haren at sinabing dapat na silang umalis ngayon. Tinanong ni Hami kung paanong ang isang kawawang babae ay nangangahas na bantaan siya. Alam ba niya talaga kung sino siya? Tinawag ni Yulak ang pangalan niya, na muling ikinagalit ng babae, at malakas niyang tinanong, gusto mo bang mamatay? Humarap siya sa iba at tinanong kung bakit sila nag-aatubili. Dapat patayin na nila agad ang babae. Sabay-sabay silang tumakbo ng mabilis papunta sa natatakot na si Har. Pumikit si Har sa takot, ngunit bigla silang tumigil dahil isa sa mga ninja ang tinamaan sa ulo ng isang florera ng mga bulaklak. Nagulat ito at biglang lumingon na may hindi magandang ekspresyon. Si Yulk ang gumawa nito at sinabing aksidenteng nahulog lang sa kamay niya ang florera. Tiningnan siya ni Hami ng masama at tinawag siya sa pangalan. Sinabi ni Yulk na simula nang bumalik ang batang Panginoon, wala pang araw na naging tahimik. Dumating ba talaga siya sa Small Moon Palace para sa ganitong klaseng buhay? Medyo nahiya pa nga siya. Tinawag niya si Haron, na nakatayo malapit sa kanya,
at sinabing ito na ang huling beses na ililigtas niya siya. Lalong nag-alala si Har sa narinig at muntik nang magsalita. Sinabi ni Yulk na sinusubukan niyang unawain si Har mula pa noong insidente. Ngunit hindi ba niya naisip na sobra na siya sa pagpili ng mga tina-target at sa paraan niya? Ano bang kasalanan ang nagawa nito sa kanya? Nagsimulang maglabas ng nakakakilabot na aura ang buong grupo. Tinawag siya ni Hami na baliw at sinabing dapat patayin ang dalawa. Tumakbo silang lahat ng mabilis papunta kay Yulk. Tinawag niya silang mga dukhang halimaw na may seryosong mukha at tinanong kung kaninong anak sila. Ang ama niya ay si Yalchen, ang pinuno ng Palace of Dancing Blood. Tumingin ang mga babae sa kanya na may halong pagkalito at walang sinabi. Ngunit huminto ang natitirang miyembro ng grupo at nagtinginan. Tinanong ni Ham kung bakit sila huminto. Dapat dakpin na lang nila siya at patayin ang babae. Itinuro ni Yulk ang likod niya at tinanong na may hindi magandang ekspresyon. Patuloy nilang minamaliit ang babae, pero alam ba nila kung sino ang ama niya? Tinanong ng isa kung bakit kailangan pang malaman ang pinanggalingan ng isang hamak na babae. Sinabi niya na may seryosong mukha na dapat ay alam nila iyon. Nagsimulang mag-alala ang babae at naisip, isa na naman ba siyang anak ng isa sa mga pinuno ng palasyo? Sinabi ni Yulk, sakto, narito na siya. Ang kanyang nakakatakot na ama. Lahat sila'y lumingon at nakita kung paano gumuho ang malaking tarangkahan. Nakita nila ito sa gitna ng alikabok at sa takot ay muntik nang magsalita ang babae. Nanggagalaiti si Tisha at galit na tinanong, ano bang iniisip ninyong ginagawa? Malakas na tinanong ng babae, hindi ba siya ang mandirigmang tagapagbantay? Samantala, sa Mons Summercat House sa ikapitong palapag, bumangon si Jag at nagulat ang mga babaeng nagsasanay ng espada nang mapansin siya. Kalma niyang tinanong, dito ba nakatira ang koponan ng floating ghosts? Tinanong siya ng isa kung bakit siya naroon. Tinanong niya, bakit parang nagulat kayo? Di ba't kayo rin ang nagsabing pumunta ako rito? May kinatatakutan ba kayo? Sinabi ng babae na pinapaghintay lang muna siya. Pumayag siya at naghiwa-hiwalay sila ng landas. Tumayo siya roon at inisip na baka pumunta ang babae para alamin ang nangyari at magulat sa kanya mamaya. Ngunit wala rin siyang malalaman dahil ang kaharian ng mga natutulog na dilag lamang ang naghihintay sa kanila roon. Tumingin siya sa paligid at napansin ang mga batang babae sa paligid. Tiningnan niya ang mga ito at naisip kung sila ba ang mga anak ng palasyo ng maligayang pagtanggap. Isa sa kanila ang humawak sa manggas niya at binati siya. Bumeso rin siya at sinabi ng bata na ang pangalan niya ay Somei, habang may mabait na ngiti sa labi. Hinaplos niya ang ulo nito na may bahagyang ngiti at inisip kung gaano katapang ang bata. Patuloy siyang hinawakan ng bata at sinabi nitong 9 na taong gulang na siya ngayong taon. Naisip niyang kakaiba ang kilos nito, pero sinabi rin niya ang kanyang pangalan at edad, 19 na taong gulang siya. Lumapit ang isa pang babae at sinabing maaari na siyang umakyat. Umalis na siya habang kumaway si Sumi. Patuloy niyang inisip na kakaiba talaga ang batang iyon at simpleng umalis kasama ng mga babae papunta sa susunod na palapag. Sa parehong oras, malakas na sinabi ng isa na may gulat sa tinig, naabot na ng batang Panginoon ang ikapitong palapag. Natalo na ang ika-6 na palapag. Malapit na siyang makarating sa ika-8 palapag. Nabigla si Shival at naisip, paano niya nagawa iyon? Na magawa niya ito. Kapag may natalo sa palasyo ng maligayang pagtanggap, ibig sabihin ay tuluyan na siyang sumuko sa kalaban. Pwede bang may taglay na kaalaman ng koridor ng mas matataas na demonyo tungkol sa sining ng pakikipagtalik? Kalokohan iyon. Ang dahilan kung bakit mas mahina ang palasyo ng maligayang pagtanggap kumpara sa ibang palasyo pagdating sa lakas ay dahil bukod sa sining ng pakikipaglaban, kailangan din nilang umasa sa sining ng pag-ibig at gumamit ng iba't ibang uri ng panlilinlang. Bukod pa rito, sa mga dalagang ipinadala nila, wala ni isa sa kanila ang may buntot na espiritu. 12 soaring spirits at 6 na moon spirits lamang ang meron sila.
Ngunit ngayong pagkakataon, tiyak na hindi niya kakayanin dahil nagpadala na naman sila ng 5 hanggang 10 soaring spirits at 3 moon spirits. Kayang talunin ng isang hovering spirit ang 10 lalaki, at ang isang lunar spirit ay kayang tumalo ng 100 mandirigma. Ngayon ay tiyak na magtatagumpay sila. Sa sandaling iyon, may isa pang babaeng lumapit at malakas na tinawag ang pinuno. Tiningnan siya ni Shival at tinanong kung nasaan ang kanyang paggalang. Humingi ng paumanhin ang babae ngunit sinabing ito'y kagyat. Malakas niyang sinabi na may pag-aalala na bumagsak na rin ang ika-8 palapag. Nabigo sila. Labis ang pagkabahala ng pinuno sa narinig. Nanlungo ang mukha niya at sinabi na ayos lang siya. Paano ito nangyari? Natalo sila sa loob lamang ng 2 oras. Nakita mo ba ito mismo? Tanong niya. Sinabi ng babae na pumunta siya roon dahil hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Wala ni isa sa kanila ang nakatayo pa. May isa pa raw bagay na kailangang banggitin, wala ni anino ng batang pinuno ang natagpuan. Lubhang nag-alala si Shiel at naisip na kung hindi nila makuha ang batang pinuno sa pagkakataong ito, walang awa silang tutuldukan ng palasyo ng dugong sayaw. Kung ganoon, sa araw ng pagsisimula ng pinakamataas na makalangit na pista ng Mungkok, naalala niya ang pangako nitong pabagsakin silang lahat sa loob ng 2 araw. Lalong tumindi ang tensyon sa kanya, at naisip niyang kung magpapatuloy ito, maaaring madamay na rin ang kanilang ginang. Kailangan niya itong pigilan. Para protektahan ang mga naninirahan sa palasyo, kailangan niyang laging harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi dapat makarating sa kanya ang batang pinuno. Sinabi niyang dapat na silang magpadala ng mga lalaking espiritu. Gaano man siya kahusay sa sining ng pag-ibig, hindi niya kayang pasukuan ang isang lalaki. Kailangan nilang siguraduhin na hindi siya makaakyat ng kahit isang palapag pa. Pumayag ang babae at umalis. Naisip ni Sho na kapag nakaakyat pa siya ng isa pang palapag, maaabot na niya ang 11 antas, ang lugar kung nasaan ang kanilang ginang. Kung naroon siya, ipaglalaban niya ng buhay ang ginang ng palasyo. Samantala, lumapit si Tishak sa mga ninja na may bitbit na nakakakilabot na aura at sinabing inabisuhan siyang may mga panauhin na darating. Ngunit hindi niya inaasahang magmumula ang mga ito sa palasyo ng maligayang pagtanggap. Naisip niyang matapos maging pinuno ng palasyo ang White Snake Flower, tinanggal nito ang lahat ng sumuporta sa dating pinuno sa dahilan ng paggawa ng bagong henerasyon. Hindi niya inakala na makikialam pa ito sa Small Moon Palace. Mas maaga, sa daan papuntang Pandayan, may lalaking nag-abot sa kanya ng liham na nagsasabing maaaring may panauhin silang darating at dapat silang maging handa. Inatasan siya ng batang pinuno na iparating iyon kung kinakailangan. Kung ayaw daw nilang masaktan ang kanilang mga bisita, dapat ay isama na nila ang batang pinuno, ang pinuno ng Howell Clan. Ngayon, tinitingnan siya ni Hami na may takot sa mga mata habang papalapit siya. Isa sa mga miyembro ng grupo ang lumingon at nagsabing kakaiba ang aura niya, delikado siya. Tinanong ng isa, akala ba nila ligtas sila kapag nabigo sila sa misyon at umurong? 2 sa kanila ang pwedeng humarap sa mandirigma, habang ang isa naman ang papatay sa babae. Tumayo ang 2 sa harap ni Tik, habang ang isa ay humarap kay Har. Itinaas niya ang kamao na puno ng enerhiya at sinabing kahit anong gawin nila, lahat sila ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Tumakbo agad ang 2 mandirigma mula sa magkaibang panig, pero binigyan niya sila ng isang napakalakas na suntok. Ang pinakamalaki sa kanila ay inihagis niya sa loob ng gusali. Ang pinakamaiksi naman ay mabilis na tumalon mula sa likuran niya. Kinuha nito ang 3 maliliit na kutsilyo at inihagis sa kanya. Ang ninja na itinapon sa gusali ay agad na nakabawi at mabilis na tumakbo palapit upang umatake. Nanatiling nakatayo si Tok at hindi gumalaw kahit inaatake na mula sa magkabilang panig. Sa ikinagulat ng lahat, hindi siya umiwas kundi hinawakan lang ang mga ito sa leeg, at ang mga kutsilyo ay huminto sa ere dahil sa matinding aura niya. Pinigan niya ng mariin ang kanilang leeg at hindi sila makapaniwala sa nangyayari.
Tinawag niya si Haron at sinabing ipikit nito ang mga mata. Sumunod si Haron at si Hami ay nanood na may pag-aalala sa mukha. Nakatayo sa tabi niya, nagmakaawa ang dalawa na patawarin sila, ngunit hindi siya nakinig. Ginamit niya ang kanyang enerhiya at sumabog ang kanilang mga ulo. Nagulat ang natitirang miyembro ng grupo sa nangyari. Nagalit ang ninja at, malakas na sumigaw, paano niyang nagawa yun sa mga kapatid niya. Hinarap niya si Har, tumakbo papunta rito habang nakaturo ang kanyang espada at sumigaw na kahit papaano ay may oras pa siya upang patayin ito. Hinugot ni Yak ang kanyang espada at pinigilan ang pag-atake, na may takot sa mukha. Tinanong niya kung hindi ba niya kayang harapin ang mga ito mag-isa. Bakit mo ako pinipilit? Tahimik lang na nakatayo sa tabi si Tisha at sinabing para sa kanya, ito ay tunay na pagsasanay sa laban. Lalo pang nagalit ang ninja at malakas na tinanong kung pinipigilan ba siyang makipag-usap ng maikli. Mabilis siyang nagsimulang manuntok ng sunod-sunod, habang sinasabi ni Tisha kung saan pupunta ang bawat atake. Naipagtanggol ni Yulek ang lahat ng suntok at takot na sinabing alam na niya ang lahat ng iyon. Umiwas siya at gumanti ng suntok mula sa ibaba paakyat. Dahil dito, naputol ang sinturon ng ninja at nalaglag ang kanyang pantalon. Napasigaw si Har sa takot at sumigaw si Yulek, pumikit ka kung gusto mong mabuhay. Si Tishak, na may seryosong ekspresyon, ay nagsabi na masyado pang maaga para mag-relax. Kailangan niyang protektahan ang katawan niya. Totoo ngang umatake ang ninja at inihampas ang espada kay Yulek. Nabigla siya, hindi niya iyon na-block, at tinamaan siya sa katawan. Pero dahil umatras si Altek ng isang hakbang, hindi tuluyang tumama ang espada. Hinawakan niya ang braso ng ninja, sinipa ang binti nito, at sinaksak siya. Nagulat ang ninja at tinanong kung may demonyong nakatago sa loob niya. Bumagsak siya sa lupa dahil sa matinding pinsala, at napatingin si Yulek sa kanyang tagiliran, kung saan may maliit na hiwa. Natarante siya at nagsimulang magpaikot-ikot habang sumisigaw, dumudugo ako. Mamamatay na ako. Sumigaw si Heron na may inis sa mukha, kaunti lang ang tama sa'yo, kaya tigilan mo ang pagpapapansin. Tiningnan siya ni Taeshak at inisip na napakahirap niyang unawain. Kahit kumikilos siya na parang isang pangatlong klaseng mandirigma, natalo niya ang isang top-level mercenary ng sobrang dali. Naagapan niya ang mga galaw ng kalaban at natapakan pa ang paa nito. Hindi ito natututunan sa karaniwang pagsasanay. Magagawa lang ito ng isang taong may malawak na karanasan sa pagpatay. Malalaman pa niya ito kapag sinimulan na niya itong sanayin. Humarap siya kay Hami na nakatayo sa tabi at labis ang pag-aalala. Sinabi nito, na may takot sa mukha, na lumayo siya. Lumapit siya ng mabilis at may nakakakilabot na ekspresyon habang sinasabi, kapag gumalaw ka kahit isang hakbang, mamamatay ka. Lalong natakot si Hami at nagmakaawang huwag siyang patayin. Gagawin niya ang lahat ng sabihin nito. Sinabi ni Yulek na may seryosong mukha, kung ganoon, patayin mo ang sarili mo. Tiningnan ni Hami ang kanyang espada at naisip kung kailan nagsimulang magkamali ang lahat. Baka ang pag-anyaya sa mga merciless steel demons ang naging pagkakamali, o baka si Wasak ang may kasalanan sa pagbibigay ng oras sa kalaban. Tumayo siya sa pagitan nila at sinabing patawarin na lang si Hami. Nagulat ito at tinawag ang pangalan niya. Lumingon siya at tinanong, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong hayaan umabot sa ganito? Bakit kailangan mong gawing komplikado ang lahat? Inaamin niyang baliw talaga siya. Sa parehong oras, umakyat si Jag sa panibagong palapag at narinig ang isang lalaking boses na nagsabi sa batang pinuno, maligayang pagdating. Natapos niyang akyatan ang hagdan at nakita ang hanay-hanay na mga lalaki. Napatingin siya sa paligid at naisip, may mga lalaki rin pala sa palasyo. Marahil ay kailangan sila para magsilbi sa kanya. Isa sa kanila ang nagsabing karangalan para sa kanila na paglingkuran siya. Lumingon siya at sinabing dapat nilang ipakita ang kanilang paggalang. Yumuko silang lahat at malakas na nagsabi na,
Binibigyan nila siya ng kanilang pinakamataas na respeto. Sinabi niya na hindi niya inaasahang matutuwa ng ganoon ang mga lalaki sa pagdating niya. Inisip niya na mukhang hindi na niya kailangang gumamit ng masasamang paraan ngayon. Ang lalaking nasa harapan ay nagsabi na siya ang pinuno ng Male Spirit Squad, ang pangalan niya ay Joang. Biglang nagsimulang lumitaw ang usok sa silid at sinabi nitong ngayong araw, sila, ang Male Spirit Squad, ay sisiguraduhing mapaligaya ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Namula ang mukha ni Joang at sinimulang dilaan ang kanyang mga labi. Labis na nagulat ang bida sa narinig at inisip, so, hindi pala sila mga utusan lang. Binalot ng makapangyarihang madilim na enerhiya ang katawan niya dahil ginamit na niya ang Supreme Demon Lord's Art sa 50%. Gumamit siya ng 10 sunod-sunod na Supreme Emperor Strikes, 6 na Enlightenment Strikes, at 1 Hurricane Strike. Napakabilis niyang tinalo ang lahat ng lalaki sa palapag na iyon at umakyat na siya sa susunod. Nagulat si Sheol nang makita siya at may pag-aalalang nagtanong, paano siya nakarating dito? Ibig bang sabihin nito ay natalo rin niya ang mga lalaki? Pinilit niyang pigilan ang galit at tinanong, ito na ba ang lahat ng kaya ng palasyo ng maligayang pagtanggap? Hindi ba't medyo nakakalungkot ito? Sinabi ni Sheol na imposibleng nagawa niya iyon ng ganoon kabilis. Anong ginawa mo sa kanila? Tanong niya. Sagot ng bida, ngayon na iniisip ko, mukhang 2 araw ay masyadong mahaba. Tinanong niya kung nasaan na ang pinuno ng palasyo. Sinabi ni Sheol, na may bahagyang tensyon sa mukha, na mukhang naghanda talaga siya. Tinanong niya kung pwede ba niyang tawagin ang pinuno ng palasyo. Nanatiling nakaupo si Sheol at sinabing hindi niya magagawa iyon. Hindi na niya itatanong kung paano siya nakarating doon, ngunit hinihiling niyang umalis na siya pagkatapos ng 2 araw. Sinabi ng bida, na may seryosong mukha, na hindi siya kontento sa ganoong kondisyon. Sagot ni Sheol, hindi ito pakiusap, isa itong payo. Tinanong niya, bakit ba nila ako gustong patayin? Sagot ni Sheol, kung may paraan lang para pigilan kang magkamali, tiyak na gagawin ko iyon.